Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, mga hudas sa PNP. Mga pumalpak sa PNP. Inalis na ho sa pwesto diyan sa Davao dahil mayroon na naman pong matinding paghahanda sa paghuli kay Kibuloy. Kung matatandaan nyo ho, ay pumalpak itong nangyari na paghuli diyan po kay Kibuloy at nagkakaroon po ng pagsusuri, subalit mainit na usapin ay may naghudas ho diyan sa PNP at iba pang anggulo. Bakit ngayon no, ay pinatalsik na po sila diyan sa pwesto at siyempre may bagong talaga na NBI director. Matindi ho ito. Sharpshooter. Pag sinabing tatamaan ka, sa dalawang pagitan ng iyong mata, tatamaan ka. Mga kaibigan, SPO4. Jimmy Santiago, yan po ay dating SPO4. Ngayon po ay nagtatrabaho bilang abogado, huwes. Marami niya pong karanasan sa magandang kanyang pinakita noon siya po ay pulis pa. Ngayon, kahapon ho ay nanumpa siya bilang NBI director. Mga kaibigan, nabanggit po natin dahil pinalitan ho diyan sa Davao ang tinatawag ng mga hudas na PNP at siyempre kasama rin ito kahapon na pinalitan ng NBI na director at kapalit nga itong dating SPO4 Santiago na kasama na niluluto dito ho sa matindi umaatikabo na muling paghuli dito ho kay Kibuloy. Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna mga kaibigan at pampagana. Kumusta po sa lahat? Shoutout po sa lahat po ng hindi pa nakakabisita sa aking ilang oras lang nakakaraan na upload. Pwede nyo pong bisitahin, pwede nyo pong pakilike lang po ang bawat video na aking upload. Ito, matindi mga kaibigan. Sino nga ba ang hudas sa ika nga po ay larangan ng PNP? May hudas nga ba? Oy, shoutout sa mga ika nga po ay nagbibigay ng kanilang komento. Maraming salamat po. Importanteng mahalaga ho ang inyong mga komento dahil yan po ay ini-spread natin. Kaya isa-isa ko pong pinupusuan yan. Yan po ay nagbibigay daan din ho. Tungkol dito, suporta nyo sa ating pagtatalakay tungo po dito sa ika nga po ay maliwanagan kung ano ang dapat natin talakayin. Dito, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Dahil diano sa Davao ay nagkaroon po ng balasahan. Dahil palpak, may naghudas di umano. May nagtimbre di umano. Diano sa pag-aresto kay Kibuloy. Kaya hindi ho nahuli. Matindi talaga ha. Ito muna, bago tayo pumunta at bigyan po natin ng konting komentaryo, samahan niyo po ako, pakinggan, basahin, para lubuso nating maunawaan itong artikulo na ito. Nag-issue ang Philippine National Police, PNP Headquarters ng Special Order na may pitsang Huwebes, ika-13 ng Hunyo na nagbigay daan sa pagsibak kay Martinez at iba pang opisyal ng PNP. So, kumpirmado, sinibak ko sa pisto ang hudas. Marami yung nagbibigay ng kanilang public opinion na may naghudas. Mga kaibigan, diyan sa hanin na pulisya, na mataas na opisyal at matunog din po
nandun ang duda ng ilan nating matatalino na nagbibigay ng kanilang komentaryo ay mayroon pang mataas na opisyal ho ng gobyerno, babae. Ito ay kaya hindi natin tinatalakay, binibigyan po pa po natin ng kumpirmasyon at yung malapit sa katotohanan. Saka po natin papangalanan ito. Dahil di umano, kaunting padaan lang, itong babae na malapit dito kay Sara Duterte, alam kong kilala nyo ito, di umano ay nagtimbre din. Di sa mataas ng opisyal sa Davao na lulusubin itong ika nga po'y pag-aari ni Kibuloy. Nabiting kayo Sige nga kung kilala nyo ito, kung talagang sumusubaybay kayo, kung sino nakakakilala dito sa aking clue na binigay. Isang babae, mataas na opisyal, nangawa. Diyan po sa Senado. May clue na kayo, di ba? Na di umano, siya naghudas na tinimbre dito sa opisyal na ito ng pulis na magkakaroon ho ng ika nga po paglusob para hulihin diyan po si Kibuloy. Kung mapapansin nyo po, ay pwedeng 100% na may katotohanan yan. Dahil wala akong nagbibigay ng proteksyon dito kay Kibuloy. Ito po ay noong pa nahuli. Kung walang nagbibigay ng matataas na opisyal. Lalo't higit ang malaking katanungan ay bakit pagdating ng pulis ay nakahanda na sila. Nagbarikada, lahat ay nirecall na. Yung kanilang mga tauhan, pinapunta riyan sa kumpan ni Kibuloy upang pigilan, harangin ang mga aaresto. Di ba? Kung wala ho nagtimbre, at hindi pwede magtimbre ho dito ang mababa na opisyal, mga kaibigan. Dito ang malaki. Malaki ang ika nga po'y kanilang magagawa kapag mataas ka na opisyal na mismo galing po diyan sa internal. Na ika nga po'y shoutout po diyan sa Senado. Na nagbigay ng timbre dito sa pulis na ito upang ika nga po'y makapaganda ang kampo ni Kibuloy na ika nga po'y darating na ang lulusob. Ganun po ang nangyari. Nakapaganda din si Kibuloy kung saan siya magtatago o maaring nandun ho si Kibuloy sa loob na yon. Na hindi po ika nga po'y agad nakalusot dahil napapaligiran na mga kaibigan. Dahil hindi po lahat nagalugad yung parameter. Hindi po lahat natingnan mga kaibigan. Ng ika nga po'y kapulisan. Malawak po yun unang-una, hindi po sakop ng search warrant. Ang pinuntahan lang po nila ay itong maliit na lugar. At matunugan, nandiyan pa si Kibuloy sa loob Kaya nga, tuduharang hanggang ngayon. Itong mga membro ng KOGC sa utos ni Kibuloy at sa utos din ng mga hudas na nagtimbre. Muli uulitin ko. Kung may clue kayo, kung alam nyo na ang binigay kong clue, pwede nyo pong i-comment kung sino itong mataas na politiko na nandiyan po. Sa ika nga po'y kaibigan din ni Sara Duterte na nagtimbre di umano dito sa general na pulis na ito. Pwede nyo pong i-comment diyan po sa comment section. Yan ay pawang public opinion na nagbabatay po tayo sa mainit na usapin na napakadami na nagbibigay ng public opinion na di umano itong babae na ito ay nagtimbre diyan sa isang mataas na opisyal sa Davao, kaya nagkaroon ng paghahanda na sa paglusog ng PNP, CIDG, PNP, SAP ay nakahanda sila upang pigilan ang pagpasok. Ganun nga po ang nangyari, di ba? So ituloy po natin. Kukulangin tayo sa oras. The following individuals are relieved from their current assignment
and reassigned to the Police Holding and Accounting Office. So, nirelieve po sila, kumpirmado, inassign sa ibang ahensya. Eto, papalitan ni Brigadier General Nicolas de los Torre si Martinez bilang hepe ng PNP Regional Office 9, samantala si Martinez ay pansamantalang itinalaga sa Police Holding and Accounting Unit sa ilalim po ng DPRM. So mga kaibigan, hindi ka po papalitan sa isang iyong panunungkulan katulad ditong pinalitan na ito. Dahil ito'y ilang buwan pa lang ho. Ito'y kapalit ni General Delbo. Subalit kaugnay ho dito sa ibinunyag ng source ng pagsibak kay Martinez ay posibleng konektado sa pagsalakay na isinagawa ng pulisya noong ika-10 ng Hunyo sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City upang ihain ang arrest warrant laban sa puganting founder na siya Pulo Kibuloy. So maliwanag po, hindi ka papalitan diyan sa iyong pwesto, hindi ka i-relieve, hindi ka sisibakin. Kung maganda ho ang iyong pinakita, kung walang malaking katanungan, mga kaibigan. Ano po ang malaking katanungan? Siyempre, yung kapalpakan po sa pagsilbi ng warrant of arrest. Bakit ganon ang nangyari? Hindi ko na po isa-isahin. Binigay ko na po sa inyo kung bakit sinibak ito sa pwesto. Bakit ho ang may hudas sa isang organisasyon? Kahit anong gawin mo ho, ay ang subject po ay patuloy at patuloy na magtatago para nagpapatintero lang po. Dahil ito po mahuli man ay matagal dahil sa proteksyon ng mga hudas. Alam ko, nakuha niyo po ang gusto kong ipunto, mga kaibigan. So ngayon po, bilisan na natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay itinalaga bilang NBI Director. Itong matindi sharpshooter na si SP Upor dati. Na sino ito? SP Upor Santiago. Kilala niyo po ito? Ito po ay matindi. Talagang pag sinabing tatamaan ka sa iyong daliri, sa iyong kuko, sa pamagitan ng armas niya na hawak, tatamaan ka. Hindi ka sasablay. Nako, kukulangin po tayo sa oras. Yan po muna. Yan daw di umano. Huwag natin samahan ng di umano. Ito ay bahagi ng paghahanda sa muling pag-aristo dito ho kay Kibuloy. Pasensya na po, medyo nabiting kayo dito po sa pagtalakay natin kay SPO4. Bibigyan po natin ng pangalawang pagkakataon part 2 itong bagong talaga na NBI Director, mga kaibigan. Asahan po natin, kung hindi mahuli sa santong dasalan itong si Kibuloy, asahan po natin sa santong paspasan, mahuli po ito. Dalawa lang ang pamimilian. Buhay at pantay ang paa niya. Dahil karapatan po ng manguhuli, ipagtanggol ang kanilang karapatan. Mga kaibigan, kapag ikaw ay sumuway sa order na warrant of arrest, muli, ulitin ko, dalawa lang ang patutunguhan mo. Buhay o pantay ang iyong paa kapag hindi ka nakuha. Sa santong dasalan, siyempre kasunod niyan, santong paspasan. Mga kaibigan, muli po maraming salamat. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.